Alright, so welcome back again to your another module nitong ating gratis training program. And I'm very excited of this module kasi ito yung pinaka-latest at pinaka-bagong features, no? And yung system na in-embed natin doon sa ating gratis Club Store platform. So, let me introduce you to our point of sale system in gratis Club Store. So, in this module, in the whole module, I think module number 2, I think ata ito. So, in this whole module, pag-uusapan natin paano mo ba magagamit yung point of sale system natin. So, take note of this that yung point of sale is basically para lamang ito sa mga merong physical store. Okay? Kasi kung wala kang physical store, then you are getting customers from online. Okay, so yung mga customers mo is basically you give them the link ng website mo. So yung e-commerce platform or yung e-commerce system natin ng gratis platform ang gagamitin mo if wala kang physical store. Pero kapag meron kang physical store, you can use the e-commerce system natin. At the same time, you can also use yung point of sale system natin sa gratis Club Store. So, to begin with, ano ba yung ibig sabihin nitong point of sale or POS na to? No? Paano ba yan siya magagamit at anong benefits niyan na makukuha mo kapag natutunan mong gamitin ito? Alright? So, point of sale system or POS, short for point of sale, refers to the location where a transaction occurs between a merchant and a customer. So, basically, para lang siyang monitoring system. Basically, kung magkano ba yung binayad ng customers mo, no? Or ilan ba yung in-order ng customers mo, magkano ba yung binayad niya, at magkano yung isusukli mo. At the same time, dito din, the POS system typically includes the hardware and software used to process transactions such as a cash register, no, card reader, barcode scanner, and software to record sales data and manage inventory. So basically, parang tracking system na rin siya ng inventory mo, tracking system nung lahat ng items na halimbawa within the day, magkano ba yung nabenta mo, no? Magkano ba yung kinita mo, magkano ba yung gross profit mo or yung net profit mo, so on and so forth. Kasi mahirap yun ita-track kung iminamanual mo yun paglilista. So basically, itong point of sale system is ito yung common na ito yung usual na makikita mo doon sa mga cashier nung mga big grocery store. So punta ka for example sa mall o sa supermarket, makikita mo yung mga cashier na ka-number pa yan, di ba? And meron silang mga ganitong mga computer, sets of computer. Kasi yung POS is hindi lamang siya basta-basta computer, kundi nagkukonsist siya ng different hardware. Kasama na dyan yung cash registry. Itong parang lalagyan ng pera, no? Kapag nagsusukli yung cashier. Tsaka yung printer, yung nagpiprint ng receipt. Okay, kasama na yon. And then pati na rin yung kailangan makikita kasi ng clients or ng customer yung total na kailangan niyang bayaran. Alright? So, yan yung kabuuan ng point of sale. And aside from that, from the inside, internally, kasari na rin dyan yung record database kung saan naka-record doon kung ilan na ba yung na-sale ng ganitong klaseng product. Okay? Ilan ba yung sale within a day, within a year, within a month. Alright? So, kasali na rin dyan yung inventory ng mga kasi dyan, mamomonitor na lahat dadaan kasi dito sa cashier, lahat ng items na in-order ng customer o binili ng customer. So, matatrack yung inventory. So, madali na lang para sa mga nag-i-inventoryo, no, ng mga produkto sa isang supermarket. Now, the problem, let's go directly to the problem nitong POS na to is that it is very costly. Alright? Implementing a POS system can involve significant upfront cost for hardware. Kasi nga, bibili ka ng computer, right? Bibili ka ng cash registry, nung barcode scanner, no, pati yung printer nung receipt. You really need to buy those things and it will cost you a lot. Kasi kahit nung computer pa lang, grabe na kagastos nun. Even yung barcode scanner, tapos yung
Yung cash registry mismo, kasi mechanical yon, napakamahal nun. So it will cost you a lot. This initial investment may be prohibitive for small businesses or startup, 'di ba? Kasi okay lang kung yung negosyo mo is katulad na ng supermarket, malalaking grocery store. Paano kung sari-sari store lang? What if yung mini grocery store lang, or 'di ba? So napakamahal din. Tapos aside from a very cost initial amount to buy those hardwares, maintenance and upkeep din. Kasi you really need to hire or to acquire the assistance, technical assistance ng mga nagpo-provide ng mga POS, ng computer, di ba? Kasi iba, merong mga nagpa-package nagpa-package nitong mga POS, or ito mismo nagpa-package sila, and kasali na rin yung technical team, pero kada call mo sa kanilang technical, medyo magbabayad ka ata. So, it will also have a cost sa maintenance and pagiging maayos nung POS system mo, right? Napakalaking halaga na kailangan din. So, POS system requires regular maintenance, of course, kasi hardware yun computer yun. Updates and troubleshooting to ensure optimal performance, 'di ba? This ongoing maintenance can incur additional costs and require dedicated IT support. Yan. So kailangan ka mag-hire ng mga IT professional or IT technicals para mag-maintain nung POS system mo, or yung lahat na yon, computer, yung cash registry, yung barcode scanner, lahat nun kailangan yung i-maintain kasi. Now, ngayon, when I myself have developed this gratis club store, dinevelop din namin itong POS system. Simple lang siya na POS system, pero halos nandyan na lahat. Okay? So, and ito yung kagandahan because you don't need to invest a lot of money in this system. Aside from free lang yung gratis club store natin, right? Free lang siya. Yung mga hardware is hindi na necessary yun. Kung meron ka ng laptop, din okay na yan, di ba? I'm sure, meron ka namang computer sa bahay ngayon. Kahit sari-sari store lang yung tinahan mo, may computer ka. And pwede yung sa cellphone na lang, using mobile. Okay? Kung may webcam ka, then you can use your webcam to scan the barcodes, kasi yan yung barcode. Instead na pwede ka rin gumamit actually nung mga barcode scanner. Mura lang naman yun. Nasa Lazada, mga 500 pesos lang yun to 1,000 pesos Pero if wala talaga, then you can use your webcam. Okay? Para scan yung mga barcode. Alright? Tapos, you can also, kung wala talagang webcam, wala kang laptop, wala kang PC, din yung cellphone mo. Alright? Pwede mong gamitin yung cellphone mo na mismo. So in fact, if I'm going to show you yung live talaga, yung live yung live dito, open tayo ng gratis, gratis. So ipakita ko lang sa inyo yung sneak peek nung ano bang meron diyan sa gratis club store na yan, or sa POS system na yan, kung ano ba yung gamit niya, or ano ba yung tawag dito, ano ba yung magagawa niya. Alright? Sneak peek lang. So, log out ko muna to. Kailangan ko siyang i-log in doon sa aking... Okay, so, andito tayo sa aking gratis account. And kung napapansin ninyo, dito sa taas, my home, my shop, my cart, mayroong barcode. So, kapag i-click mo yung barcode na yan, ayan. So, ayan muna natin kasi ito yung mag-o-open niya. So, mag-a-ask siya kung ano ba, you can use your webcam or use your barcode scanner. Alright? So, yung webcam naman, you can use your webcam. Yung webcam, ito, yung ginagamit ko ngayon. You can use that one. O yung kung meron sa laptop naman, yung webcam sa laptop, you can use that one. Or you can use the webcam doon sa cellphone mo. Okay? Kapag i-open natin yan, ayan, walang lumalabas kasi ginagamit ko ngayon yung webcam. So, para mas maintindihan mo kung paano siya nagpa-function, let me show you what it looks like kung nasa cellphone naman. Okay? Kasi para magamit natin yung webcam ng cellphone ko. Alright, so nag-open ako ngayon ng aking gratis account dito sa aking cellphone. And para makita mo kung paano ba, ang sneak peek lang naman kung paano nagfa-function itong
barcodes or itong POS na to. So, halimbawa, i-open ko mo lang to doon sa products and yung mga see the barcodes. By the way, I will going to discuss this more in detail sa mga next na mga section. So, for this time, gusto ko lang ipakita kung paano mo magagamit siya kung sa cellphone ka. Kasi, kung wala kang webcam, walang webcam yung laptop mo, you can use the webcam ng cellphone mo. So, nandito ako sa cellphone ngayon. Sorry. And I can click this parang itong nakikita mo ngayon, yung parang barcode na icon dito sa baba. Right? So, i-click ko yan. Ayan, mag-open na siya ngayon ng same nung pinakita ko sa iyo kanina sa desktop. So, pipili daw ako use webcam or use barcode scanner. So, kung may barcode scanner ka, pwede mong gamitin yun. Mura lang naman yun, 500 to 1,000 sa Lazada. But of course, as much as possible, we're not going to spend any amount. Use webcam na lang tayo. So, i-click ko yung use webcam na yan. Ayan, so, allow gratis Club Store Gapcom to use your camera, allow. Ayan, so, nag-open na yung camera ko. And if may nakikita ka ngayong barcode dyan, or mga barcodes, so, i-scan ko yung isa dyan. Tingnan natin kung mag-ano ba siya. So, itong nasa pinaka-kanan is Milo ito. So, i-scan natin. Ayun. So, nag-open na kaagad siya ng Milo. Pwede na kaagad yan. And automatically, mag-add to cart na siya automatically. Okay? So, again natin, i-click ko again itong barcode icon sa may baba. Itong icon na to, katabi ng cart. I-open ko yan. And then, i-scan ko naman itong another barcode. And, it open up Bear Brand. Ayan, itong Bear Brand na to. Alright? So, yung pangatlong barcode, Lucky Me na naman yon. So, scan naman natin yung Lucky Me ito. Ayan. So, ayan. Nag-a-add na siya ng Lucky Me sa baba. Okay? So, that is the sneak peek lang naman yon ng POS system. Kasi kapag ganon, di ba, pag may nag-order sa physical store mo, scan mo na lang yung barcode para hindi ka na magta-type doon sa iyong website. So, kagandahan nga dito, all-in-one, 2-in-1 na siya, online e-commerce website na siya, at the same time, POS system na rin yung gratis Club Store. And take note, libre lamang po ito. So, on the next section, I'm going to show you how you can set it up all sa lahat ng POS system na yan. Isa-isahin nating i-tackle yan para maintindihan mo manang mabuti kung paano siya gamitin. Okay? So, proceed ka na ngayon sa next video.